Pinag-uusapan ngayon sa social media ang umano'y inilabas na ebidensya ni Bato de la Rosa sa naganap umanong civil wedding nina VP Sara Duterte at Senate President Cheese Escudero. Ayon sa ilang mambabatas, hindi na umano sila nagulat dahil ramdam at matagal na nilang alam na may espesyal na namamagitan kina Escudero at VP Duterte, kaya nga daw hindi matuloy-tuloy ang impeachment ni VP dahil sa proteksyon nito. Samantala, narito panoorin ang video kung ano ang kahihinatnan nina VP Sara at Senate President Cheese Escudero. Dahil nga po dun sa nangyari, may hamon si Senator Erwin Tulfo kay VP Sara na magkusa na ipakita sa public yung mga documents kung talaga daw o hindi siya guilty dun sa mga allegations para malaman daw ho ng publiko. Well, sa palagay ko, ang daing pinataw ng mga kaso kay VP Sara. Humaharap siya sa ombudsman, meron pa siyang COA ng mga investigation. Tapos sa lower court, may mga pending pa. So hindi masasabi na hindi natin malalaman o hindi mauungkat lahat ng dokumento at lahat ng issue tungkol doon. So I think sa lalong madaling panahon, I'm certain that this will all come to fore. Okay, Mean. Mic drop. Sige. Ma'am, yung kahapon lang was supposed to be an explanation of vote. Bakit po kasama dun sa inyong statement yung sinasabing parang attack daw kay Speaker or attack sa House? Bakit yun naisip na kasama dapat sa explanation of vote nyo yun? Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? O bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Unparliamentary ba magsaad ng totoo? Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Ma'am, nagkausap na kayo ni VP after last night's vote? Text-text lang. Nagpapadala ng biblical quotation. Sino po nagpadala? Si VP. Mahilig yung magpadala ng Biblia eh. Did she say thank you sa nangyari kagabi? Maybe you know anything about the conversation po? Basta salamat sa Panginoon. Yun lang. Last on me. Ma'am, sinasabi po ng ilang justices, sila Justice Ascuna po, better daw yung ginawa niyong archiving kasi pwede talaga daw buhayin yung impeachment case once mag-reverse yung SC. Kesa daw dinismiss niyo. Oo. Sang-ayon po ako sa opinion ni Justice Ascuna na maaring buhayin. Hindi yung nakatenga na hinihiling ng minority na nakatable. Maliwanag naman ang sinabi ni SP Cheese, na yung archive, kahit sinasabi nung iba na ni minsan hindi pa nangyayari na binuhay muli, pwede, theoretically, pwedeng buhayin yan. At pwede rin naman magkaroon ng bagong resolusyon kapag may bagong hatol ang ating Korte Suprema. Hindi namang pinagbabawal. Pero ma'am, bakit nga po hindi pa hinintay mag-rule with finality yung Supreme Court? Para sa akin, nakakatawa naman kung mag-iintay na mag-iintay. Isipin mo, talagang yung Korte Suprema, iintay pa sila, mag-iintay pa tayo ng first MR, judgment on the first MR, second MR, third MR, kung minsan meron pa. Anong gagawin natin kapag napakarami nitong MR, sunod-sunod, di ba? Kung minsan nagkakaroon pa ng second and third following the first. Ito, iba-iba yung mga pumila. Anong gagawin kapag nag-MR din si VP Sara? Aantayin na naman natin. Aabutin na tayo ng February 6 at wala akong kaduda-duda na by February 6, 2026, may pipila ng panibagong impeachment. So, hintayin na lang yun. Aabutin na yan dahil kulang sa 6 na buwan, di ba? Andyan na. Okay, Dexter. And then Amor? Si Sandra. Dexter. Microphone. Hi, Sen. Good morning. Yes. Sen, your thoughts, kasi may mga nagsasabi ng mga legal luminaries na
yung purpose ng Duterte Black o ng Mayorya, ni Senator Marcoleta, to dismiss, burahin yung impeachment case ni BP Sara, ibasura, ay doon nanalo ng 19-4-1 kagabi, lumalabas na mas nanaig yung adhikain ng Menorya dahil archive lang siya, dahil nandyan pa yung record ng impeachment. Ano pong thoughts niyo? Instead na i-dismiss na basura na talaga, parang mas nanaig pa yung gusto ng Menorya na i-table or halos kapareho lang kasi nung archive. Dahil yung archive, Ang nandyan lang table siya. hindi pareho ng archive, ha? Liwanagin natin. Ang table parang deferral, kumbaga postponement, tsaka na. Samantalang, ang archive, talagang, at parang final na yan. Kumbaga, dead files na siya. Unless may mangyari ulit, di buhayin. So, iba pa rin. Parang dismiss na rin. Kaya lang, may pagkakataon kung magbago yung Korte Suprema, which is highly unlikely to my mind, that it will be revived, if not by pulling out from the archives, but rather from a new resolution or a new effort and initiative on the part of the senators. So it's very unlikely that a unanimous Supreme Court decision will be overturned on motion for reconsideration. In the very unlikely case that it will be overturned, what's the guarantee na hindi rin mag-MR nga si VP Sara? Aantayin ba natin yan hanggang kingdom come? Kung ma-affirm yung decision, what's the guarantee na walang second MR? Meron pang nangyayari, nagkakaroon pa ng third MR. By the time all of these MRs are resolved, siguradong lampas na ng February 6. Meron pang pending na TRO, pero sa akin wala nang wait yun. Pagkat alam naman natin, immediately executory, bakit magbibigay pa ng TRO ang Supreme Court? Yun na nga daw po, it defeats the purpose of dismissing the case and pagsunod I don't think so. doon sa sinabi na immediately executory dahil ab initio from the start walang impeachment, pero nagkasundo ang Senado na nandyan lang yung impeachment, naka-archive lang. Hindi, mabuti nga yun. The whole process of legislation is one of compromise, of give and take. Hence, I think the correction from a dismissal outright to an archiving is correct. Yung sinong manalo-matalo, di ko maintindihan, pasensya, kasi hindi naman ganun eh. Last on my part, kapag nagkaroon na po ba ng finality yung MR sa SC, may mga move pa ba na kailangan gawin para tuluyang ma-dismiss na or mawala na sa record ng Senado yung impeachment dahil naka-archive lang siya kahit na mag-final yung SC? No further action is needed. Except, as we said, in the highly unlikely event that the entire Supreme Court, all 13 justices reverse themselves, in which case we will clearly take action. Ma'am, may mga nagsasabi, nakakahiya daw yung naging decision ng Senate, isinuko daw pagiging independent at parang kinunsinti ang allegation ng corruption o katiwalian laban kay BP Sara. Sa palagay ko, wala kaming kinukonsinti, sumusunod lang tayo sa batas at yun nga, patuloy pa rin yung iba't ibang kaso kung saan sigurado akong mabubunyag ang kailangan mabunyag, mapepresenta ang ebidensya na nararapat at malalaman natin sa hunot dulo ang katotohanan ng mga pangyayari. Okay, Sandra. Sandra po, GMA7. Ma'am, do you agree that the impeachment is as good as dead? Dahil nga po daw, para naman mailabas mo siya sa archive, kailangan din ng pagbutuhan at syempre yung numero na naman ay baka kapareho din kung paano kayo bumoto kagabi. Yes, it's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead.
In effect, because it's in the archive, but sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Kaya nga tinatawag na Supreme Court yan. Alam nga naman na Super Supreme Court pa kami, katulad ni sabi ni SP, o Supremer Court pa kami, o may Supremest pa. Wala namang ganun eh. Talagang Supreme Court. Kanina po may mga statements no sa House. Ang daming PR, several oo nga. congressmen against Okay you lang. dahil po dun sa mga Okay nasabi nyo kagabi. Hingi lang po ako reaction dun sa isang part. Ilang portions doon. Yun nga daw, sabi nila, the speaker did not act alone. They have the support of the speaker. And ano daw po, walang paggalang po daw sa House of Representatives yung mga nabitawan niyang salita. Tulad ng sinabi ko, suggestion lang naman nun. Huwag nilang minamasama. Hindi naman ako nakikialam. Hindi nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggang-bongga. Pero ano yun? Indication na gano'n nakalalim yung hidwaan sa pagitan mo at ni Speaker Martin Romualdez. Gano'n nakalalim. Wala namang personal dito, wala namang family feud kanino man, kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby, walang family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo na maraming naghihirap sa ating taong bayan, and yet we may once again see the most corrupt budget in the history of the Philippines daw, sabi nung iba. Yung GAA 2025, baka maulit na naman ng 2026 dahil reenacted pa daw. Naku naman, wag naman sana. Okay, Tuloy-tuloy na naman ang bagyo sa amin. Ang lakas-lakas na naman ng ulan sa Ilocos, malamang sa Central Luzon. Ayan na naman. Bakit hindi natin tutukan yung mga bagay-bagay na yan, kundi kesa aksayahin lahat ng panahon dito? Puros politika na lang. Layo-layo pa ng 2028, kadami-dami namang kandidato. Okay, bago tayo lumipas sa ibang issue, dahil ang daming magaganda pang issue, about impeachment pa rin, Aymar? Yes po. Okay. Opo, balikan ko lang po ma'am yung nabanggit niyo po kanina na mayroon pong mga ugong, mayroon pong mga nagsasabi about yung pag gustong palitan po si Speaker. Ano po ba yung reasons na nakarating po sa inyo? Hindi ko alam. Marites ako, pero limited yung pagkamarites ko sa House. So parang hindi satisfied sa ilang mga pronouncements or policies? Well, nung nag-file sila ng motion for reconsideration, di ba? Nag-file sila. Wala naman nakapirmang congressman. Nagtatanong ako sa mga kongresista kung pwedeng humingi ng kopya para prepared kami. Ito nga, para sa Wednesday, di ba? Magbobotohan kami. Sabi ko, para prepared kami, pwede ba humingi ng kopya? Walang mga kopya. Wala raw silang nabasa. Wala naman daw pinapirma. Kaya siguro nagrereklamo bakit hindi sila kinokonsulta, ginagamit ang pangalan ng House, wala naman palang sinabihan. I think ang nag-draft po nung MR as Solicitor General. Sorry? Solicitor General po yung Siya bang nag-submit, nag-file? Pero nag-file. nag-House of Representatives nung una, di ba? Opo, and Yung unang file, sabi House of Representatives. Mali nga yun dapat nga Solgen talaga. And some comments Pero na lang. maraming nga nagtanong at nagtataka kung bakit hindi nga nila nabasa muna. So isa po yun sa mga possible reasons dun sa gustong patalisikin si Speaker. Siguro makinig na lang kayo kina Toby Chanco, kina Juke Frasco, sa Davao Group. Mas alam nila, no? Mas kabisado nila yung mga nangyayari sa House. Siyempre, hearsay na lang tayo. Ang alam ko, talagang maraming hindi nakakaalam ng mga pangyayari. Nagugulat na lang sila at nababasa katulad natin. Ma'am, last question. Hindi dapat ganon. Opo, last po on my end. Dapat kasi talaga kinukonsulta lahat, di ba? May comments po kayo sa MR, ma'am? Kasi may mga experts po na nagsasabi na it's well-written. And yung iba pong mga senators ay umaasa na mapagbibigyan nga po yung MR dahil maganda yung pagkakasulat and yung arguments na nailatag doon.
Magko-comment pa ba ako dyan? Ang kinote nila si Justice Ascuna na talagang bigatin. Okay. Other issue na tayo. Ma'am, considering na anytime this month, isasubmit na yung proposed 2026 budget. Sa tingin nyo, dumifrak na ang chairman ngayon si Senator Win Gatchalian at meron siyang mga ipapatupad na reform sa process. Ang gusto niya talagang maging open yung budget process. May tinawag pa nga siya na dadaan daw ito sa golden age of transparency and accountability. Sa tingin niyo, the mere fact din yung sinabi ni PBBM sa SONA na hindi niya papayagan kung sakali nga daw na ang daming baguhin at hindi naayon sa kanya mga priority programs yung ipapasang budget. Sa tingin niyo magiging matino na yung ipapasang budget this time ng Congress? Lagi kong sinasabi, hope springs eternal. Sana nga. Kaya lang, tuwing mag-umpisa ang budget season, parati naman natin pinapangako yung transparency, accountability. Inaasahan ko na talagang puspusan ang gawin. At makinig naman sa Pangulo, makinig kina Sherwin, at tunay nga na mangyari ito. Subalit yung sinasabi na ipapalathala yung NEP, ilalabas yung mga iba't ibang report. Digital ang magika naman, hindi sa digital copy ng NEP, ng GAA, ng kung ano-ano. Ang magika nasa BICAM, mini BICAM, micro BICAM. Nagugulat na lang kami dun eh. Doon naman tayo nasisindak. Yung mga sinasabi na digitized copy, available naman yan talaga kung pipilitin. Walang problema. Yung malalaking libro, kinakalat naman yan. Nababasa naman natin lahat. Walang problema yun. The President's budget should really be publicized as it has been all these years. Ang problema, ang himala, nangyayari sa BICAM. Alam naman natin yan. So ano dapat naman gawin pagdating sa BICAM? Wala na dapat yung mini BICAM at yung BICAM talagang open for public, for the media? Dati ko pa sinasabi, live stream kaya yung BICAM na yan para magkabukuhan na, mabisto na. Kasi miski kami na member ng BICAM, ako kasi vice chairman ako, di ko alam kung ano nangyayari, nagkakagulatan. Kaming lahat, katakot-takot na hearing, nagpuyat kami, nagpakapagod kami, ilang hearing para sa iba't ibang mga committee, sa iba't ibang department. Nung lumabas yung BICAM report, lahat ng amendments namin, wala, binasura. Kaya, para pa kami naghihiring kung ganun din sa BICAM, tatanggalin pala lahat yun. Isa pa, na pinagtatakahan ko at para sa akin, nagiging useless, lagi namin dinidiin na yung power of the purse na nanatili sa Senate at sa Congress. Pero nakikita natin na sangkatutak ang FLR. At inaaral ko itong maigi, kung bakit umabot sa 1.3 trillion pa rin. Nasa Agosto na tayo, dai-dai pang pera na for later release. So, ang ibig sabihin niyan, hindi pa nagagastos to. Ang sabi nila, mali daw yung datos, pero sana ma-update naman kasi nakakalat to sa iba't ibang departamento ng gobyerno, sa DPWH, alam natin, na ito ay nasa 572 billion. Ang laki-laki pa niyan. Samantalang lumulubog na tayo sa baha, hirap na dumaan at maghanap buhay ang ating mga kababayan. Higit sa lahat, may nasasalanta pa sa bagyo. Ang lalaki pa ng halaga Ang malaki dito, yung DPWH, ang katutak na FLR, marami pa talaga. Yung MPBF, ayan pa, 109 billion. PGF, 144 billion. Ang lalaki ng amounts na to. So I'm wondering what appears to be the plan. May plano daw, pero paano pahahabulin? Tagulan na. Ayos pa ba ng kalsada? Pwede pa bang mag-construction? Matutuyo pa ba ang semento? Parang, alam naman natin, mag-umpisa na yan by January pag umigi-igi ng konti ang panahon. Ma'am, yung FLR, sinasabi prerogative ng executive. Pero ano po ba? Ano yung nagiging basihan pag FLR? Dahil may mga questionable dun sa project?
Meron tayong mahiwaga at highly controversial provision na dinadala from budget to budget. Ang kada GAA halos, para lang yata ito nung panahon ni Presidente Duterte, hindi ko maalala. There was a time na nawala ito eh. Ito yung Section 71 na sinasabi may prohibition against impoundment. Kapag hindi na veto, lumusot naman siya bilang bahagi ng budget, wala nang pwedeng hintuin na pag-release. Pwera lang pag nagkaroon ng unmanageable national budget deficit. Ayun, pag talagang exceeded na talaga yung quarterly budget deficit, lumampas-lampas na tayo. Ayun, so there has to be a declaration that an unmanageable deficit has transpired, at which pwede nang mag-impound. Pag-uusapan na yan. So, also, the other thing is there are clear economic indications of an impending occurrence. Ito, parang mahirap rin to. Impending, ibig sabihin, di pa nangyayari, pwede nang hulaan. Medyo maluwag yata ang ganito. And it's always subject to the rules and regulations by DBM. Maybe we should consider entirely deleting Section 71 once and for all, or perhaps amending it radically. Kasi hindi katanggap-tanggap to. Kontra ito sa ating konstitusyon na nagbibigay sa ating Kongreso ng power of the purse. Nagveto na si Pangulo ng 26 billion noong nakaraang taon sa DPWH, 168 billion sa ilalim ng unprogrammed. Pero kung wala naman unmanageable deficit, meron namang cash programming, meron namang prudent fiscal management, bakit kinakailangan pang harangin? At napopolitika pa, kasi alam naman natin, yung buong Duterte block, naka-FLR. Ang bigat naman nun. Ang balita, may saro na, andyan na sa iba't ibang department, wala nang magawa yung DBM, pero nakatenga sa mga department. So karamihan po na naka-FLR ay dun sa Opposition. Sa opposition. Opo. Sa Sorry? Senate and House na. Yes. Ang balita ko, pati congressman, oo. Sorry? Hindi daw insertion. Sorry? Hindi daw insertion. The president vetoed quite a few of the insertions as well as the new appropriations as well as the additional amounts. Ano? Marami siyang vinito. Pero yung mga inapprove, parang vinito na rin kasi hindi lumalabas. Agosto na. So yung FLR parang ginagamit na panggigipit sa opposition, ma'am? May pakiramdam na ganun. So ang nagsasuffer, yung mga projects na dapat pakinabangan na ho ng taong bayan. Yes, at sa totoo lang, marami dyan walang kinalaman sa amin, kundi request talaga ng mga department. Alam naman ninyo yan di ba? Pag dumarating tayo sa budget season, ang bawat department, bawat ahensya, humihingi ng karagdagang pondo. Yun, napapakiusapan. Okay, Nympha and then Mean. Ma'am, ang House of Representatives po nag-adapt ng resolution para gawing bukas, i-open yung bicameral conference committee meetings. Whereas ang Senate naman po, meron kayong resolution, concurrent resolution para That's right. i-publish yung digital copy. So paano yun i-reconcile, ma'am? And naniniwala ba kayo sa sincerity ng House to open the bicam? Like I said, hope springs eternal. Otherwise, hindi na tayo magtatrabaho, no? Kasi nakakalungkot na. Paulit-ulit na lang itong nangyayari. Paulit-ulit na pangako. Tutuparin pa. Ay, nako talaga naman. At yun, umaasa pa rin ako na ma-i-improve naman natin kasi ang sagwa ng mga nangyayari nakaraan yung 2024, ganun, 2025, mas malala. Talagang na-overhaul ang budget na nakita namin dito sa Senate. Speaker kasi po ang nag-push ng resolution, siya yung author ng resolution para sa open bicam. Pero, ma'am, kasi di ba sa House supposedly nanggaling yung binanggit nyo for this year's budget na AKAP. Di ba? So,
wala kayo nakikitang, ano ba to, lip service lang ba to? Or what? Hindi ko alam. Hindi ko pa nabasa yung resolution. Yung nakita ko yung filed na bill for budget reform, luma na yun eh. O baka yung reason na yun, tugon ng House doon sa sinabi ni Presidente sa SONA about the budget. Oo, sana naman, pansinin naman nila yung utos ng Pangulo. Ang daming beses nang sinasabi ng Pangulo, hindi naman bibigyan ng pansin. Yung impeachment na yan, di ba? Sinabi, no, impeachment, tinuloy-tuloy pa rin. Wala tayong magawa. Dahil kung i-open ng BICAM, digital copy na lahat, but meron pa rin walang guarantee na wala ng mini BICAM or small BICAM. Yun na nga, yun naman ang problema talaga. Lagi naman pangako na i-upload for the public, magkukumbida ng mga civil society, ng NGO na mag-participate at manood. Parati naman yan ang pangako, yung mga bottoms-up budgeting, kung ano-ano, di ba? Tsaka transparent. Pero alam naman natin, yung final touch, ika nga, doon naman talaga ang magikan. Kaya nga nakakapagod eh. Kasi magba-vice chair ka, sang katutak magsa-subcommittee ka, sang katutak na hearing, nakakabigo talaga. Tapos babawasan pala, pati yung 4Ps. Naku, pambira naman. Tapos yung mga ospital, walang dinagdag. Yung PhilHealth. Ay, nako talaga naman. So ma'am, ang issues di ba ho dun sa 2025 budget is yung na-insert na pondo for AKAP and yung lumobon na budget for unprogrammed funds. DPWH. Yes, ma'am. And DPWH. unprogrammed. Oo. Yes, ma'am. So, anong dapat na mangyari at hindi na dapat mangyari this time? Well, yung BICAM nga, like I said, let's have a genuine BICAM that's open. Kung papayag kayo, i-live stream na para wala nang gulatan. Pero ang sabi naman ng iba, kinakailangan daw matapos on time. Baka hindi matapos kung isa-isahin. Ang akin naman, limitahan sa malalaking bagay at saka establish the policy guidance early on and then limit yourselves to the largest line items. Matatapos at matatapos yan. Bakit hindi? Ma'am, makakatulong ba yung parang panawagan ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga department heads na wag na kayong maglabi sa mga pulis, sa mga senador at kongresista. Kumaga pinag-aralan na naman yung budget allocation sa kanilang mga tanggapan. Ang problema kasi, hindi mo rin masisisi yung mga department heads kasi matindi rin na magtanggal yung DBM. May paliwanag naman yung mga department. So, palagay ko, maganda na we stick to the NEP, but at the same time, we need to hear the context for each and every item. Okay. Meron ka pa? About budget pa rin? Yeah, so Section 71 is a real concern. And I think we need to evaluate it very carefully. Sa lahat ng GAA, parang kine-carry over lang namin taon-taon. Tapos, aaray kapag na-impound yung iba't ibang project. So, mabigat yun. Kinakailangan talagang pag-aralan maigi kung anong limitasyon nito or alamin, baka naman may opinion yung ating mga justices kung talagang nababawasan ang ibinigay ng ating saligang batas na kapangyarihan sa budgeting sa ating Kongreso. Mean. Ma'am, additional lang. Kasama po ba yung mga projects nyo sa mga departments na FLR na until now hindi nalalabas? Marami kami. Oo, yeah. So, opposition ka ba, ma'am? Oo naman, Duterte Black ako, di ba? Ako yung Marcos na Duterte, hindi ko maintindihan. Marami akong apelyido ngayon. Pwera lang Romualdez muna, ha? Meron ba, Mean? Okay. Ma'am, Nagpaumanin na muna ako sa nanay ko. sige. Budget pa rin. Yung sa BICAM lang, kasi what happens now, di ba ino-open nyo supposedly for media, pero picturean lang siya, tapos lalabas din kami. Correct. You want it live stream, pero paano nga po yung mga mini BICAM? Pati po ba yun malalive? How feasible is that? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam. Pag-usapan namin kung anong kakayanin. Ayoko naman na ma-delay ng todo-todo kasi yun ang mangyayari kung talagang pagdidiskitahan tayo line by line. Pero at the same time, kinakailangan talagang tutukan dahil ibang klase to. Ang sinasabi ko nga,
minsan nababalitaan natin smuggling, ayan. Babalitaan natin ghost projects. Alam mo, sa totoo lang, alam naman ninyo yon, old school na yon, di na yun nangyayari, systemic na ang corruption ngayon. Ibig sabihin, sa NEP pa lang, napipilitan kami tumingin kung ano ba talagang laman nun. Kaya, kailangan pakinggan din yung mga department kasi marami rin tanong. Yung sinasabi kong systemic sa NEP, may magican na. Ayan. Sa POW, magdududa ka na sa itsura. So, it's a whole new ball game. Yung mga ghost projects, mahirap na mag-ghost project, naka-drone eh. Di ba? Naka-picture lahat at ang dami-daming nagre-report sa social media. Medyo old school na yun, yung mga dati. Yun. Yung smuggling sa agriculture, ayan. Parang nakakatuwa na kasi legal na eh. One-stop shop na nga eh. Gagawin na para sa iyo lahat eh. Hindi na kailangan eh. Kawawa na lang yung ating mga farmers. Puhunan mo 15. Sa 8 piso, hindi mo pa mabenta yung palay. Talagang pahirapan. Ma'am, so hindi solusyon yung sinasabi ni Senator Win na upload sa website ng DBM Senate House everything from Hindi, NEP to malaking BICAM? bagay yun. Malaking bagay yun. Makakatulong yun kasi at least yung mga concerned, yung mga distrito, yung mga sektor, talagang tututukan nila. Alam nila talaga yung nararapat na para sa kanila. Maganda yun. Perfect. But not enough to solve yung insertion. Hindi sapat. Kasi hanggang dapat from the beginning to the end. Umpisa pa lang yun eh. Yung president budget ang dapat pinagbabasehan natin. Pero that's the very beginning of the process. It needs to go further into the BICAM, the final version, the enrolled, and finally the one that the president signs. Because as we know, hindi namin nababasa ng maigi. We don't get it in time. Nakakatawa. Nag-surrender nga ako sa kakabasa. 67 blank items. Paano naman pipirma ng blanco? Naku, pambira talaga. Yun ang dapat hindi nangyayari. Tapos ibibigay sa'yo. Yung 2 hours before, di pa kumpleto. Pambira naman. Di po pwede yun. Okay, RG. Ma'am, can you paint us a picture? How transparent can the budget process be, especially sa BICAM? Kasi kahit naman i-live stream natin ng BICAM, nothing prevents any member, and this is not to cast aspersions on anybody, from talking privately outside of the meetings, di ba? Outside of the formal meetings. So, siyempre hindi naman natin maiiwasang mag-usap-usap ang mga miyembro, casually, informally. So, how do you overcome that? Well, unang-una, every step of the way, i-digital upload natin. Every step, alam natin na yung NEP, tapos yung sa House, so, para maliwanag kung anong pagbabago mula sa President's budget, kung binasura lahat ng priority ni Presidente, lahat ng flagship program, at yung mga foreign funded, dinagay na lang sa unprogrammed. Alam mo, may problema na dyan. Paano tayo magkakaroon ng pangkalahatang flood control? In unprogrammed, alam natin yung unprogrammed. Ibig sabihin, wala pang siguradong budget yan, ala chamba yan, kapag may extra money. Ayun. Ang labo ng ganon. Pero alam na natin yon. Pagdating sa Senate, makikita natin yung GAB. Ano na naman yung amendment ng senador. Kaya tutukan natin every step of the process. Pagdating dito sa Senate, ano na naman ang dinagdag o binawas ng senador. Makikita rin natin dyan. Di aalma ngayon yung mga nauukol, yung mga taga-Bulacan, taga-Pampanga, o alam nila, bakit nawala naman yung amin? Pagkatapos nun, sa BICAM, ayun, makikita na naman yung forma. Pwedeng makipag-usap, makikisuyo ka talaga lahat naman kami nagkukonsultahan, may give and take talaga naman dapat. Pero, yung final document, dapat makita natin kung sino talaga ang nagbago. Doon ba talaga yan sa NEP pa lamang? O sa House ba yan binago? O yung mga senador ang may kasalanan yan? O biglang nag-milagro sa BICAM? Tulad ng 2025, maayos naman yun eh. Lahat okay eh.
Tapos biglang sumulpot yung AKAP, biglang sumulpot yung wala ng PhilHealth, biglang sumulpot na tinaga yung mga pensyon at saka 4-piece. Sa BICAM lang naman yun umapir eh. Pag tinutukan mo every step of the way, makikita mo kung saan nagmagikan. Magiging maliwanag. Kaya RG, para sa akin, every step of the way, i-digitize na. Kahit sabi mo nga, hindi naman maiiwasan na makipag-usap ang mga senador, mga kongresista, dapat lang na talaga nag-uusap, nagkukonsultahan, nagdedebate. Pero proof of the pudding is the document eh. Ano ba itsura ng GAA, ng GAB, ng Senate amendments at ng BICAM? At saan nagbago? So, magiging vice chairman ka ulit ng Committee on Finance? Sabi. Pero hindi pa yata lista ng mga assignment si Senator Win. Hilo na yata eh. Kung sino daw kasi interesado according to Senator Win. Yes, that's right. So, magpapalista ka, ma'am? Sorry? Magpapalista ka? O sinabi ko sa kanya na interesado ko sa mga budget at gusto ko talaga ng tutukan muli. At ayoko mangyari ang nangyari. First time kasi na ako bilang vice chairman, hiyang-hiya ako na hindi ako pumirma ng budget. Kasi parang duty mo yun eh. Kaso hindi ko talaga mapirmahan. Sobrang daming blanco. Anyway, other issue, ma'am. Si Presidente, in order niya yung isuspend yung rice importation. Nagpapasalamat tayo doon. For 60 days, effective yata September, dahil maganda yung ani. And at the same time, di ba, doon sa SONA, pinahayag ni Presidente na yung mahiya naman kayo, pananagutin yung mga sangkot sa katiwalian, lalo na sa flood control project. So masasabi niyo, ma'am, ngayon na serbisyong Marcos na meron ngayon sa Malacanang? Maganda naman na hininto muna, kaya lang ang problema nga, yung bilihan ng palay, napakabigat, walang bumibili. At napakalungkot, punong-puno ang mga bodega yata ng imported rice na mas mura. Ang sabi, may quality pa. Yung palay na binibenta sa 8 piso, imimil pa yan. Kaya parang, tapos ulan ng ulan, di pangit talaga. Kaya kawawa talaga yung ating mga farmers. Ngayon, yung bakit hindi mag-i-import, mabuti naman. Pero ang balita ko, iniisip na naman na yung ating tariff ay baguhin. Hindi yan automatic eh. Yung tariff, hindi ibig sabihin, nakita naman natin, binabagsak yung tariff, hindi naman bumaba ang presyo. Ngayon, sinasabi, mataas ang ani. Nagtataka rin ako, totoo kaya na mataas ang ani? Ang daming hindi nagtanim kasi nalugi eh. Nung last year pa yun, tignan natin. Parang, minsan nagdududa ako sa mga datos kanya-kanyang datos, parang survey nung eleksyon Kanya-kanyang survey ganon din yung datos sa agrikultura. Dati hindi natin kine-question. Ngayon, kine-question na rin. Pero it's about time na i-amend o reviewin yung rice tarification law. Well, yung rice tarification law, ako, naninindigan na talagang kinakailangan na yung NFA, wag siya mag-import, kasi paulit-ulit talaga yun na nagkaroon ng scam. Actually, nalito ako sa debate nung isang araw kasi pinagkakaisa nila at naging labo-labo. Dalawa kasi yung programa ng gobyerno sa bigas. Pinagkaisa. Yung isa, yung halos 30 billion na binagsak sa 21 billion, regular DA rice program yon. Doon bumibili ng hybrid, minsan imported yung mga machines. Yung isa, yung RCEF mula sa rice tarification. Lahat na nakokolektang buwis ay napupunta doon sa RCEF. Ang halaga nun, 10 billion, nung panahon ng COVID, 5 billion lang. Mas maliit siya di hamak ng regular rice program. Parati natin binubisisi yung RCEP, yung regular rice program, hindi ba natin dapat tutukan din? Kasi mas malaki yon at talagang yun ang inaasahan rin ng ating mga magsasaka. At sa palagay ko, dahil sa higpit ng pagkasulat ng RTL hinggil sa RCEP, kahit papano na ma-manage yun. Yung regular rice program ng DA, ayan, dyan ang alam ko, maraming kabulastugan sa abono, sa quality ng mga binhing pinamimigay, sa iba't ibang problema sa post-harvest equipment.
Before Raymond and Dexter, ma'am, sa August 14, maglalapse in tulo na lang yung ipinasang batas tungkol dun sa postponement ng barangay at SK election at saka nag-extend ng termino nila. So ano bang info mo? Pipirmahan ba ito ni Presidente o hindi? At kung hindi niya Di ba ang pirmahan- sabi ni Chairman Garcia, ilalapse na lang daw into law ng August 14 imbes na magkapirmahan pa ng August 12. Baka busy si Presidente pero napapraning ako, ayaw lang ako makita. De, biro lang. Anong ibig sabihin? Hindi siya interesado doon, kaya hayaan na lang niya mag-lapse in tulo? Hindi ko alam. Kasi ang nagbalita si Chair Garcia. Hindi ko alam. Yung nalalaman ko lang at nababasa ko. Para sa akin, mahalaga to, no? Very, very important na mapospone na muna. Puros politika na tayo. Kung hindi impeachment, meron pang pag-aresto ni Presidente Duterte, tapos katatapos lang ng eleksyon. Eleksyon na naman sa barangay. Ano ba naman to? Hindi na tayo nagtrabaho. Kaya sana mabalik sa tunay na trabaho natin at tutukan naman yung budget ng puspusan. So I'm hopeful that the postponement to next year will allow us some breathing space and some work hours para tutukan ang tunay na problema na nagpapahirap sa madlang Pilipino. At isa pang nanganganib, yung BARM election na naman. Supposed to be October yan, di ba? Pumunta nga ako rito, dala ko pa nga si Vice Chair Iqbal, para idiin na talagang kailangan na kailangan to. Ilang beses ng bigo ang ating mga kapatid na Muslim dito at nakatutok ang buong mundo. Nagulat nga ako, yung Washington Post, report pa yung failure of decommissioning. Kahiya yan kasi pinagmalaki natin yan, 17 years in negotiation, tapos hindi tutuparin. Hindi naman maganda yun. Parang Indian giver naman tayo, paasa tayo sa ating BARM, Pinangako na natin yan. Mismo yung BTC, nananawagan na ng eleksyon kahit sila yung makikinabang sana. Ngayon, may haka-haka na naman na ipopospone na naman yung BARM. Ba't naman ganun? Huwag naman silang ganyan. Pero ma'am, may time pa ba na mag-approve ng batas para sa postponement ng BARM election? Considering October na yun, ma'am, di ba? Yes, October na, pero hindi natin alam. Alam mo naman kung minsan nararatsyada. Huwag naman sana, kasi talagang ikatlo na yan, di ba? Ikatlong beses ng bigo. Tapos, hindi maganda itong nangyari na nakaraang linggo, nag-anunsyo na titigil na muna yung decommissioning dahil hindi na isatupad yung mga pangako sa socio-economic and other benefits to be given to the decommissioned soldiers. So, meron akong resolution tungkol dyan kasi kapag hindi nag-decommission, ibig sabihin mananatili yung ating mga MILF and other combatants at tuloy-tuloy silang lalaban at itatago yung kanilang mga baril kasi hindi na isosurrender. Pangit yun Mas lalong peligroso yan. Manganganib talaga tayo dyan at magkaka-issue ng peace and order kapag hindi tuloy-tuloy ang decommissioning. Complete breakdown na naman of trust and confidence between BARM and the Republic. Ang balita, maraming nahihimasok dahil ang laki-laki ng block grant. Alam naman natin na almost 600 billion ang na-release dyan mula nung umpisa. Maraming nananawagan ng audit. Ang problema, ilang beses ko na pinila yan natatakot naman mag-audit. Ako naman, dapat i-audit na yan para malaman natin, itutuloy ba yan, nakikinabang ba ang nakararaming mga Muslim. Alam natin, huling-huli sila, di ba? Ang tawag nga, BARM has suffered a historical injustice which we need to put to right, finally, today. And the block grant is one of the modes as well as decommissioning. Pero yun nga, nabibigo na muli, pati na rin yung eleksyon. So ma'am, yung resolution mo, seeking Senate inquiry? Senate inquiry into the total of the block grants and other releases to the BARM, and also to the reasons, into the reasons for the stoppage of the decommissioning. Malaking bagay yung normalization. Kapag hindi nag-decommission, hindi normal yun. Okay, Raymond and then Dexter ulit. Microphone. Morning, Ma'am.
balikan ko lang yung issue sa rice. Paano nyo nabivisualize na mabalanse yung, kasi ang Pangulo ngayon, ibinibida yung 20 kilo na bigas. Whereas on the other hand, ginagamit ito ng ilang mga traders na sinasabi, mura ang bigas, kaya dapat mura din sila bumili ng palay. Kaya bumabagsak sa mga 8 pesos per kilo yung bagong ani na palay. Paano natin ibabalanse ito na binabanggit nyo, bilyones naman yung pondo na nakalaan para sa ating mga magsasaka? Tama. At eto nga, there are a number of measures that I've been recommending, pero yung 20 pesos rice mula sa poll, hindi ako masyadong nakakaintindi niyan. Mahirap yung ganun eh. Biglaan lumabas yun at marahil hindi masyadong napag-aralan ng panahon ng eleksyon. Pero ang 20 pesos rice, hindi lamang ang trader, kundi mismo yung farmer, ang luging-lugi. Alam naman natin, nagtaasan ng presyo, double whammy yung tumama sa magsasaka natin, yung presyo ng abono, may shortage pa nga sa buong mundo. Ikalawa, yung crudo, yung diesel, lahat ng gasolina. All gasoline products went way up. So, yung 20 pesos, napakabigat nun. The only way that it's attainable is, as we know, that it's subsidized, whether at source, meaning ibigay yung abono, ibigay yung gasolina, katakot-takot na stipend para sa ating mga farmers, or sa bandang huli, pagbili, isa-subsidize for the consumer. So, in a way, masasabi natin, kahit magandang mitiin, sinabi naman ni Pangulo na pangarap yan, alam natin unsustainable kasi sinusubsidize ng gobyerno. May hangganan yan, hindi naman kaya. At alam natin, nakikita naman natin, iilan lang nakakabenta ng 20 pesos rice. Talagang mabigat sa ating bulsa yan. So, dapat ngayon, ang tingin ko, dapat meron tayong, nabanggit ko nga ito nung isang gabi, yung US Farm Law. Ibig sabihin, may SRP, may suggested retail price. Di ba? Alam na natin, yung 20 pesos na mahiwagang yan, talagang suggested retail price. Para sa akin, dapat may suggested farm gate price din. Wag naman 8 pesos, alam naman natin ang puhunan na nasa 15 to 17. Labis-labis naman ang lugi. So, dapat may suggested farm gate price. At dagdagan pa natin, may suggested traders price din. Kasi gipit na gipit yung farmer, nakatutok tayo sa market vendor, pero yung biyahero, yung consolidator, yung trader, medyo hindi sila registered, medyo unregulated. Let's go through the entire rice value chain. Wag lang 20 pesos rice, pero yung farmer, yung farm gate, hindi nasikaso. Yung bodegero, yung biyahero, hindi tinutukan. Dapat yung buong supply chain, asikasuhin natin. Kasi maraming involved dyan. Kasi talagang mahabang proseso yan. So, one thing is yung 20 pesos rice. Ikalawa, magfa-file ako sa lalong madaling panahon. Yung, eto nga, so one thing is a farm gate price. Gawa tayo ng, ano ba tawag doon? Instead na SRP, SFP. Suggested farm gate price, suggested traders price, suggested retail price. Bali, tatlo yon para all along the way na naasikaso natin lahat ng involved. Baka umangal din yung miller eh. Baka may suggested miller's price din. Tignan natin kung anong dapat. At maari siguro yung ginawa sa EDCOM 2, gawin na para sa agrikultura. Inire-recommend ko nga na magkaroon ng Agricom. Pag-aralan rin natin kasi the reality is we have to accept our agriculture is in shambles. Talagang mula sa irigasyon hanggang sa fertilizer at phosphate hanggang sa kaduluduluhan, yung pagbebenta ng bigas at yung quality, talagang maraming problema sa bawat sektor, sa high-value cash crops, sa livestock and dairy, sa fisheries, lahat ng mga problema.
So, ma'am, yung binanggit nyo na unsustainable yung 20 pesos per kilo, Well, may dapat hangga, itigil? ang Dapat itigil? hindi ko naman iniinsulto, sinasabi na pangit yun. Ang sinasabi ko, maganda yun. Pero alam natin na kahit papano, may limitasyon yan. Baka ilimit lamang sa marginal sectors, ang mga senior citizens, ang PWD, ang maraming anak, ang mga solo parent. Definitely, may limitasyon yan kasi nga subsidized. Talaga naman hindi kakayanin buong Pilipinas, 20 pesos rice, may mabigat na subsidy. Okay, ma'am. Last on my end, doon sa issue ng tulay sa Kabagan. Parang nagkakaroon ng turuan ngayon. Yung DPWH, itinuro yung driver na siyang may kasalanan. Ngayon naman, doon sa privilege speech ni Senator Jinggoy lately, itinuturo yung mga taga-DPWH na sila dapat ang managot. Sino ba talaga ang dapat unahin dito, ma'am, sa kasong ito? Kawawa naman yung drivers, ang hamak na truck driver lang, yung pang pagdidiinan. Alam natin na may problema talaga yung tulay. Malapit sa puso namin yung Kabagan Bridge na yan. Kasi hindi yan pangkaraniwang tulay. Hindi yan tulay na dinuduktong yung ilog mula rito hanggang doon, isang munisipyo sa kabila. Ito talagang nagdudugtong ng Region 2, number 2 rice producer and number 1 corn producer sa Cordillera, number 1 vegetable producer. Lahat ng pagkain ng Maynila nanggagaling dyan. Pag hindi nabuo yung Kabagan, talagang hirap lahat. So, ang tagal-tagal na nito, di ba? 2013 pa raw sinimulan. Biglang, ang tanging may kasalanan lang yung truck driver. Hindi naman siguro nangyari yun. Hindi naman totoo siguro. Siguro that was just the literal last straw that broke the camel, or the bridge's back in this case. But in fact, many things have been cited that perhaps the design was faulty, that in fact they are saying that even the working drawings, the design, the steel struts and so on, were not adequately provided, even in the working drawings alone. Pagkatapos yung implementasyon, nagkadayaan pa daw sa bakal, na bakal daw talagang maninipis yung bakal. Tapos yung mga bolt, yung mga tornilyo daw, kulang-kulang. Maraming problema kung bakit ito na-approve at taon-taon nabibigyan ng dagdag na pondo. Pagtatakahan mo talaga. Kung may kasalanan yung driver, hindi ko rin maintindihan bakit ba hindi pa bukas yun eh. Ang sabi doon talagang incomplete pa, light vehicles pa lang. It hasn't been inaugurated, it wasn't declared complete or turned over to the public works. It's in fact still with the contractor. So pananagutan pa rin ng kontratista yun kasi hindi pa tapos. Kumbaga, maraming incomplete na bagay-bagay. Okay, it's 12:11 na, so last two questions. Okay, Dexter. Hi, Sen. Good noon. Balikan ko lang yung Senate Resolution number 31 po ninyo na binanggit nung nakaraang araw kaugnay doon sa Ano ba yung 31? pag-iimbestiga Alin ba yung 31? sa GSIS investments. Okay, 39. 39. Nabanggit doon na nabanggit nyo yung doon sa pag-i-invest doon sa online gambling na binili ng napakataas, tapos ngayon bumaba na yung presyo nung per stock. Di ba kay Senator Risa yun? No. Mayroong resto si Sen. Tama si Dexter kasi nag-privilege speech si Risa, pero the week before, nakapag-file na ako ng resolution. Matanong ko lang, ma'am, kasi may mga nagsasabi na sana kung binili ng GSI... Tamad ako mag-privilege speech pero gawa ng resolution. May nagsabi kasi, Sen, na kung ginawa ng open sa market or binili ng GSIS sa open market yung stocks, mas mababa siya kumpara doon sa in-offer mismo nung DigiPlus doon sa GSIS yung 1 billion na worth ng stocks.
Hindi ko alam yung mga haka-hakang ganyan. Maraming chismis sa business community, pati tungkol sa Altar Energy, sinong may-ari ng original stocks na pinason lang sa GSIS. Maraming balibalita sa DG Plus, pero ang maliwanag, talagang sugal to, no? At bagsak na bagsak ang presyo, nasa 20% of purchase value na lang daw. So marami tayong naririnig tungkol sa Del Monte Pacific that's gone belly up, as well as several other investments na kaduda-duda. At eto nga, may Nickel Asia pa, tapos may Lehman Brothers pa. Ano ba yun? Yung sinasabi na ang alam natin, talagang wala na. Defunct na yung Lehman Brothers. Bakit mai-involve sa investment portfolio nito? So, nauna na yung ombudsman, nagpapasalamat tayo dahil nasuspenso na. Ngunit tuloy-tuloy pa rin. Yun nga, nabanggit yung Altar Energy, dun yung suspension. Paano pa yung DG Plus? Tuloy-tuloy pa rin nakaka-nervyos. Andyan pa rin yung Del Monte, yung Nickel Asia, andyan pa rin yung haka-haka tungkol sa investment arm ng Lehman Brothers. Ano ba nangyayari sa GSIS? 2.7 million ang umaasang pensyonado ng gobyerno. Alam naman natin, ang baba-baba na nga ng sweldo ng nagtatrabaho sa gobyerno, ang ating mga kawani. Hirap na nga sa mababang sweldo, mawawala pa yung pensyon na inaasahan nila. Hindi naman po pwede yun. Ang liwaliwanag ng GSIS charter na kinakailangan yung sobrang konserbatibo, yung nagbibigay ng dividendo, yung may track record, tapos may approval pa ng board. Ang dami-daming proseso. Paano nakalusot to? Parang may mali siya kasi china-chop-chop pa yung investment para hindi na kailangan na dumaan sa kung ano-ano. Yung nag-offer daw po dun sa DG Plus ay isang kilalang. Oo, may balitang ganon. Alam naman natin yon at maraming chismis. Tignan natin. Tinanong mo, sabi si Congressman Albi daw at binabalita ng asawa. Di natin alam kasi wala naman nagsasalita. Sana nga malaman natin ang lahat dito sa mga iba't ibang investment. Hindi dapat ito nangyayari na sinusugal ang pensyon ng ating mga kawani sa gobyerno na nanilbihan ng pagkahaba-habang panahon. Is there a need to amend the charter po ng GSIS? No, the charter is in fact perfect, except the execution is very, very poor. Ang stricto-stricto ng charter ng GSIS kasi nga pension yan Dapat yung talagang, kumbaga, blue chip lang ang bibilhin na talagang may dividendo. Hindi pwede yung Altar Energy, alam din natin yan, di ba? May renewable energy kami sa Ilocos, wala pang project yan Wala nga track record yan at kailanman hindi pa kumikita na may dividendo. Bakit yan na linipat? Maraming chismis dyan. Okay, palibasa tinatanong niyo yung resolution. Nasa resolution mode ako. May isa pang hindi nabanggit. Yung sa Bureau of Immigration, resolution number 36 tungkol sa pay for stay. At mukhang may menu pa may price, may menu na may presyo para sa mga illegal na mga Chinese na narito. Di natin malaman kung pogo o kung ano pang mga ginagawa, kung legal ba yan o mga karumal-dumal na hanap buhay. May mga presyo to di ba? Para sa mga overstaying or non-qualified o yung biglang may resident pass o may passport. Ang klaro-klaro na sinabi ni Mr. Repiso, Attorney Repiso, at yung iba, biglang nagkaroon ng palipat-lipat. Sana ituloy na ang investigasyon sa BI.